Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Secretary Vince Dizon, bubuwagin ng DPWH Probe Committee, ipauubaya sa independent body ng Pangulo. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Simula ngayong araw, bubuwagin na ng bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways ang kanilang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee. Sa panayam ng DZRH, inihayag ni Secretary Vince Dizon na hindi siya naniniwalang maaaring imbestigahan ng isang ahensya ang kanyang sarili. Matatandang inanunsyo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nitong Sabado ang pagkakabuo sa nasabing komite na magsasagawa sana ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control project. Sabi ni Dizon, ipauubayan niya na ang investigasyon sa binuong Independent Commission ng Office of the President. Kaya dito, merong independent na mag-iimbestiga at later on, kapag may nahanap na ebidensya, magpa-file ng mga kaso. So, ang trabaho ko po kasi, hindi naman po ako nandito para mag-imbestiga, magpakulong, hindi po yun ang trabaho ko. Ang trabaho ko dito is maglinis sa loob at equally important, or if not even more important, kailangan po natin ayusin yung mga proyektong wala namang nagagawa para sa mga kababayan natin. Inilarawan na ni Dizon bilang isang napakalaking sindikato ang korupsyong nakapaloob sa DPWH. Sabi ni Dizon, hindi lamang nitong mga nakaraang taon nagumpisa ang problema, kundi dekada na kaya hindi maaaring band-aid solution lamang ang gagawin. Matatanda ang pagkatapos manumpa ni Dizon kahapon, ipinag-utos nito ang courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng DPWH mula sa pinakamataas hanggang sa mga district engineer. Sinabi ni Dizon sa DZRH na magiging prioridad niya sa ngayon ang mga lugar na lantaran na ang katiwalian, katulad na lamang ng mga binisitang ghost project ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay nito, tiniyak ni Dizon ang habang buhay na pagkaka-blacklist sa mga kontraktor na nasa likod ng mga pekeng proyekto. Pero nilinaw nitong hindi kailangan ng lifetime blacklisting sa mga kontraktor na sangkot naman sa substandard na proyekto, pero kailangan umano nilang ayusin ang proyekto, magbayad at humarap sa mga kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 605.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Zamboanga City, 3 arestado. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Timbog sa PNP Drug Enforcement Group ang 3 high-value individual matapos makuha ng higit sa 605 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu sa lungsod ng Zamboanga. Sa ulat na tinanggap ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. alas 7:47 kahapon ng umaga nang isagawang operasyon kasama ang iba pang local police unit sa barangay Rio Hondo. This resulted to confiscation or possession of 39 kilograms of suspected shabu concealed in tea bags, yung tea, with an estimated drug standard of value of 605 million, along with vehicles and 4 ice chests used in the transport of contraband. Kinilala ni PDEG Director, Police Brigadier General Edwin Quilates sa mga suspect na sila alias Baser, John at Adil na pawang may mga kaso ng may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Dinala muna ang mga dinakmat mga nasabat sa Zamboanga Police Station 11 para sa kaukulang disposisyon. Nito lamang nakaraang buwan, higit 455 million pesos na halaga ng shabu ang tinangkaring ipuslit bago na harang ng Police Regional Office 9. Sabi ni Nartates sa Camp Crame, handa nilang reviewin ang anti-drug procedures ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato. We will revisit, review, and revise kung kailangan natin ng improve this operational plans. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ICC naghigpit sa mga bumibisita kay ex-President Roddy Duterte. Pinagbawalan na ng International Criminal Court ang pamilya Duterte na ikwento sa labas ng pasilidad ang mga napag-usapan sa pagbisita nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Vice President Sara Duterte na naghigpit na ang ICC sa kanila kaya hindi na nito naikwento sa mga supporters ng ama't na naghihintay sa labas ng pasilidad ang napagkwentuhan.
Tiniyak na lamang ng Vice Presidente na buhay pa rin ang dating Pangulo at maganda ang lagay ng kalusugan, habang ito ay na detention facility sa The Hague, Netherlands. Sa ngayon, ay naghahanda na ang legal team ng ama para sa confirmation of cases na gagawin sa darating na September 23. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.